Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, sa albang sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at gayon din pagkalooban tayo ng Diyos bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag, Francis Leo, Antonio Marcos, agbyag ka, Apolakay. Mga kaibigan, na tingin-tingin ako ng beware of loan sharks, how to avoid illegal lender mga kaibigan. So dito ngayon pumapasok yung kung ididetalye ko yung mga namumutawi sa bibig ni Lawlaw mga kaibigan, ni Inay, 'di ba? Sila ay isang loan shark mga kaibigan kung tawagin mga kaibigan. Yung magsasanla ka sa kanila ng yung halimbawa na lang yung yung merong nagkasakit sa iyong pamilya, 'di ba? Malaki yung bayarin sa sa ospital. Hihingian ka nito mga tunang collateral. Ang tinatarget nito mga kaibigan is yung mga lupain, bahay at lupa, 'di ba? At yung mga taong nalululong sa sugal mga kaibigan at sa bisyo mga kaibigan na itatransaksyon nila ng pauutangin kanila mga kaibigan, katulong yung kanilang mga abogado mga kaibigan na meron talaga mga abogado na ganito ang lakad mga kaibigan, magaling sila sa mga ganito. Yung abogado nitong mga loan shark mga kaibigan kasi sila yung gumagawa ng mga papeles mga kaibigan, pero hindi ito dumadaan sa Security Exchange Commission, illegal yung mga ginagawa nito mga kaibigan, di ba? Nakarinig na ba kayo nung Sanla ATM mga kaibigan? Isa ito sa palatandaan ng mga loan shark mga kaibigan, di ba? Huwag kayo magpabiktima sa mga ganitong lending scheme. Di mo, halos 40% ng Pilipinos ay nangungutang gamit sinasanla nila yung kanilang ATM card as collateral. Based on the Bangko Sentral ng Pilipinas Consumer Finance Survey mga kaibigan, ang laki, di ba? Loan Shark Syndicates. Sindikato ito mga kaibigan, Loan Shark Syndicate. Itong ginagawa to ni Budol, ni Lawlaw mga kaibigan, maaaring isa siyang Loan Shark Syndicate, sindikato mga kaibigan. Ang target nito, gaya ng sinabi ko nung una, is makapang-elite ng mga sinasanla sa kanila. Kasi namumutawi naman sa kanila yung mga kaibigan, di ba? Yung mga sinasabi niya, kaching! O, di ba? Yung pinadala niya kay Ice Freedom USA mga kaibigan, di ba? Na pag si nangutang hindi nakabayad, elite yung benta, doble tubo, o di ba? Yun yung mga loan shark nga mga kaibigan, di ba? Oh. Dealing with a loan shark not only put you in a worse financial situation but may also cause so much stress and anxiety, it may put your life in danger too. Isipin mo mga kaibigan, yung taong yung desperado sa sugalo, kaya talagang gusto nila makabayad sa ospital mga kaibigan para mailigtas nila yung taong mahal nila mga kaibigan. Hindi na ito magdadalawang isip kung may titulo ng lupa. Isasanla ito talaga mga kaibigan at magbibigay itong si Lawlaw ng pera mga kaibigan. Pero ang tanging pakay nito mga kaibigan is yung mailit nila yung mga sinasanla sa kanila mga kaibigan. Kunyari sasakyan, mailit nila yung sasakyan at may benta nila ng mas mahal mga kaibigan. Yun ang primero na target nitong mga loan shark na to mga kaibigan. How do you make sure you aren't transacting with a loan shark borrowing money? Know the warning signs of a loan shark, how to avoid them. Excessive interest mga kaibigan, yung mataas na interest per day, ito mga kaibigan ang labanan dito, di ba? Pero kung mga properties to mga kaibigan, mga kailangan 6% ng mga kaibigan per annum ang diyan. ATM card, no formal loan contract, no record of repayment, harassment and violence. How to avoid loan shark in the Philippines? Final thought. So, di ba? What is a loan shark? A loan shark is unlicensed lender. Hindi mga lisensyadong nagpapautang mga kaibigan sa napakataas na interest sa napakaiksing panahon. Their lending practice is predatory. O di ba nakakatakot mga kaibigan, predatory. Kumbaga talaga sasakmaling ka talaga nito mga kaibigan. Walang often targeting borrowers with bad credit history. Yung may mga bad credit history, kung nakautang ka na ng isang beses ito, tapos na hindi ka nakapagbayad, yun yung mga tinatarget nila. Pero mauutak itong mga kaibigan. Hindi ito nagpapautang ng walang collateral mga kaibigan. Yun yung style nito ni Bidil mga kaibigan. Kasi nabanggit nga niya ron sa meron siyang blessing daw na dumating mga kaibigan. Ang worth daw is 60 million mga kaibigan. Pero dineclare lang yata niya 30 million lang. Parang ganito lang mga kaibigan. Baka na doble yung pera niya mga kaibigan na nilabas doon. Parang ganun yun. Yung nabanggit niya nun. Often targeting
offering very bad terms and using threats and violence to kunyari halimbawa ganito, nangutang ka sa kanya, nangutang ka ng 20, o di ba? Tapos ibinabalik mo na sa kanya yung yung ito lang nakayanan ko 21. Tapos pagagalitan ka nito, hindi na 50 na yung utang mo. Dahil itong pinirmahan mo sa amin na ganito ganyan. Siyempre sa abogado yung mga kaibigan, pinirmahan mo ganyan. O di ba? Tapos hanggang sa aanuhin ka nito, yung talagang bayaran mo na yung utang mo sa amin ganito. Kung hindi, iilitin na namin to ganyan. O sige, para wala na lang bibigyan ka na lang namin ng ng 100,000 o kaya 200,000. Iilitin na namin yung o iilitin na lang namin, mamili ka. Parang ganoon yung mga ginagawa nito mga kaibigan ng mga illegal. Sigurado may mga nabiktima to mga kaibigan. Pwede nilang habulin siguro yung mga kaibigan sa tulong ng mga abogado. Kung hindi dumaan sa tamang proseso mga kaibigan, kung hindi nasunod yung tamang interes at yung mga papeles mga kaibigan. Di ba? Excessive interest rate, preying their victims, desperation, loan sharks charge ridiculously high interest, can go over 100% loan from them, have to be repaid in a short time, o di ba? Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular 799, the illegal interest rate on loan without express contract should be more than 6% per year. Lender who charge higher than what the law prescribed could be loan shark. So lahat ng ng uutangan mo na bibigyan ka ng higit sa 6% kada taon mga kaibigan is illegal mga kaibigan. So makukonsider silang loan shark mga kaibigan. Grabe Ang Bangko Sentral ay nagbigay ng babala against loan sharks in the Philippines that operate Sangla ATM scheme. This illegal money lending system work by requiring borrowers to turn over their ATM. So, mga ATM to, mga medyo small time to mga kaibigan. It's dangerous because they'll withdraw higher amount. So, ang risk dito mga kaibigan, yung mga personal details mo makukuha ng bangko mga kaibigan. Makukuha nung lending kasi binigay mo yung mga password mo O, di ba? Tapos no records of repayment aside from lack of written loan agreement. Loan sharks also don't provide a record of their borrowers' repayment. This allows illegal lender to increase the debt since borrower may not be keeping track of how much they still owe. So talagang grabe talaga mga kaibigan kung talagang pag-iisipan nyo yung mga narinig natin na tsaka yung namumutawi din sa bibig nito ni Lawlaw mga kaibigan, talagang puro elite, di ba? Kasi pinaliwanag naman niya rin sa pinadala niya kay ISP ng mga kaibigan, tsaka doon sa mga namumutawi sa bibig niya. Doon lang sa live ni Mac Pablo, di ba? Kaching, meron daw blessing na dumating. Sa kanya, blessing yung ganun, yung makapang-elite ka ng property, ng sinanla sa'yo, ng may masama kang balak na tumubo ka ng malaki. Ganun yung mga kaibigan, loan shark ang tawag dito, itong mga sakim sa pera mga kaibigan. Yun ang mga target nito mga kaibigan, kaya talagang delikado itong mga tao na ganito. To force borrower to repay what they owe, loan shark syndicates kidnap them or ask their families for ransom. In June 20, news broke about members of loan shark syndicate torturing a Chinese casino player who borrow money from them. So malalalang sitwasyon na yung mga kaibigan, yung tinotorture, di ba? Stop transacting with a lender that shows signs of being loan shark. Beware of lender who reach out to you. O diba? Check if the lender is licensed. Use the Security Exchange Commission website to verify if the lender is authorized to operate in the Philippines. So, pwede pala natin ipa-check sa Security Exchange Commission mga kaibigan. Si Lawlaw mga kaibigan. Ang ebidensya natin mga kaibigan kasi nagpadala siya ng sulat dito kay Ice Freedom USA na nanghihikayat siya ng investment, di ba? Wala naman pala siyang Security and Exchange Commission yun, yari ka dito. O di ba? Kailangan nating protektahan yung ating sarili sa mga ganitong klase ng pamamaraan ng mga loan shark mga kaibigan. Ganyan ang trabaho nito ni Lawlaw mga kaibigan.
at saka nung kanyang chow-chow mga kaibigan para makapagkamal sila ng pera. 'Di ba? Yan yung mga target nila. May mga financier yan, may mga grupo yan mga kaibigan na ano para makahanap sila ng biktima sa casino. Ang karamihang biktima ng mga ganito, 'di ba? Kung ako personally, hindi ako magsasanla mga kaibigan kung wala akong kakayanan tubusin ito. Ibibenta ko na lang kaysa isanla ko, 'di ba? Pwede akong mangutang yung hanggang kaya ko lang bayaran, pero yung hindi ko na kayang bayaran, hindi ako mangungutang talaga mga kaibigan. At lalong-lalong hindi ako magkukulateral ng lupa dahil ang magiging target nila dito mga kaibigan, iilitin nila yung lupa mo sa lalong madaling panahon at ibibenta nila ng kaching, ang laki ng tubo, di ba? So, ingat-ingat tayo mga kaibigan sa ganito. Iimbestigahan natin maigi itong modus dito ni Lawlaw mga kaibigan. So nakakita lang ako ng konting idea kung anong klase ito si Lawlaw mga kaibigan. Loan shark mga kaibigan. So nung nasa loob siya ng FLM community, lalong-lalo na nung mga oras na hawak niya yung SPA, yung Special Power of Attorney na binigay sa kanya ni Apo Francis Leo Antonio Marcos. Ang tanging niya, alamin niya yung mga bakit niya inaano kay Apo Lakay natin yung mga properties mga kaibigan, di ba? So ang gusto niya mangyari, isasanla yung mga properties kung ano man yung meron na nakapangalan kay Apo Lakay natin mga kaibigan. Isasanla, kunyari siya maghaharap na sasanla pero siya pala yung yung kukuha doon tapos biglang ganito ganyan. Siyempre, nakapiit yung ating Apo Lakay mga kaibigan. So may balak siyang pagkapirahan niya na malaki, yung sasakyan, yung bahay, kung ano pa man property na nakapangalan kay Apo Lakay natin mga kaibigan, pero hindi niya naisa ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Yun na nakita ko dito mga kaibigan, di ba? Sa mga susunod, pag-aralan pa natin kung ano pa yung mabibigay natin mga reaction dito kay Lawlaw. Ito kalaban talaga natin matindi dito mga kaibigan. Kasama to sila Ngak Pablo. Talagang tatrabahuhin natin to mga kaibigan. Hahanapan natin ng to. Kailangan to mapaimbestigahan natin to sa sa Security Exchange Commission mga kaibigan. At ganoon na rin sana sa BIR para ma-background check mga kaibigan yung mga pag-aari na meron siya, di ba? At saka kung may mga bank account ito mga kaibigan, siguro ito nakatago yung mga mauutak itong mga ganito na hindi basta-basta nagtatago ng pera to ng mga bangko mga kaibigan. Kumbaga parang cash ang laban nitong mga to. Mga sindikato itong mga kaibigan, loan shark kung tawagin, loan shark syndicate. So yun lang muna yung pinaka-update natin mga kaibigan. Nakakuha tayo ng konting idea kung anong klase itong si Lawlaw, di ba? Palalimin pa natin itong mga kaibigan kasi talagang nag-declare siya ng hindi raw talaga sila titigil. So ang FLM family, FLM community worldwide is lalaban tayo. Hindi tayo magpapatalo sa isang katulad lang nitong mga tsipanga na to, di ba? Katulad na ito mga 13 hudas na ito mga kaibigan. Hindi tayo papatalo sa mga yan, di ba? Mabuhay ang FLM family worldwide. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka.